Sa ika-6 na araw na pangangampanya ng mga kandidato para sa barangay at SK elections, patuloy pa ring nakakakita ng campaign posters ang COMELEC na nakalagay sa mga ipinagbabawal na lugar. Kaya mga yan, pinagbabaklas ng otoridad. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Sa ika-6 na araw nga ng campaign period para sa barangay and SK elections ay may nakikita pa rin yung COMELEC na mga campaign materials na nakalagay o nakadikit lang kung saan-saan. Wala pa ring patid ang pagsuyod ng mga kawani ng COMELEC Batangas City sa mga bara-barangay para magtanggal ng campaign posters na wala sa tamang lugar at sukat. Sa 5 araw ng kanilang offline baklas, umaabot na sa mahigit 10 kilo ang nakolektang election material sa lungsod. Bagamat tama ang sukat ng karamihan, nakadikit naman ito sa mga ipinagbabawal na lugar gaya ng poste, kable ng kuryente at mga puno. Wala pang naibibigay na datos ang COMELEC Batangas Province sa dami ng nakumpiska sa lalawigan. Pero kumpara noong 2018 BSKE, kapansin-pansin na bumaba raw ang bilang ng mga nababaklas nila ngayong taon. It's big. If it's like, we could say 80 to 90%, yes. 80 to 90% mas mababa ang proliferation ng illegal campaign materials. Ang mga nakukumpiskang campaign materials, kung hindi man i-recycle ay pinapaubaya na raw sa City and Municipal Engineering Office para sa proper disposal. Alam na raw dapat ng mismong kandidato at mga supporter nito ang mga tamang lugar sa pagkakabitan ng election materials. Habang papalapit na ang eleksyon, nadaragdagan pa ang nai-isyuhan ng show cause order dahil sa premature at illegal campaigning. Umaabot na sa mahigit 190 na kandidato ang hinaina nito. Ang kadamihan natin dyan, ang show cause order natin, ang karamihan natin dyan yung before, prior to the campaign period. At ang kadamihan dyan, social media. Premature campaigning, yung mga kontra-epal din na andyan sa streets. Hanggang October 27 pang itatagal ng offline baklas ng mga otoridad. Yung sinasabi sa atin ng COMELEC Batangas na kesa nga naman daw masayang lamang yung ginastos nitong mga kandidato sa pag-iimprenta ng mga campaign posters ay sumunod na lamang sa guidelines lalo at tinalakay na naman daw ito noong panahon ng information drive. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.